Sa 31, ma'am, meron tayong tinitingnan na 10 na posibleng existing. 10 out of the 31. But for the rest, for the 35, we can't find them yet pa. Pero dun sa 31, yung incorrect, parang meron na 10, at least 10. Umabot na sa 331 ang nadiskubre ng Quezon City Government na Department of Public Works and Highways o DPWH flood control projects sa lungsod simula 2022 hanggang sa kasalukuyang taon. Mula ito sa una nilang ulat na 254 flood control projects na ibinase sa listahan ng DPWH sa sumbong sa Pangulo website at crowdsourcing sa pagtatanong sa mga residente. Ayon kay Mayor Joy Belmonte, nang matapos ang kanilang pakikipag-usap sa mga barangay, maging sa ilang opisyal ng DPWH at pagsasagawa ng sariling inspeksyon, nadiskubre nila na 2 lang sa 331 o 0.06% ang proyektong pinayagan ng lokal na pamahalaan. Bilang pangkaraniwang mamamayan, batay dun sa nakita namin, para sa akin, ang conclusion ko, ghost project siya. Pero siguro, ang engineering sector, may ibang mga, I would say, technical terms ba kayo na gustong gamitin? Pero alam ko, bilang normal person, for me, I believe those are ghost projects. Paliwanag ni Mayor Belmonte, nagkakahalaga ang 331 na proyekto ng 17 billion pesos at ang nakakagalit at nakakalungkot aniya ay 14 billion pesos ay hindi naaayon o taliwas sa Drainage Master Plan ng lungsod. Bukod dito, inihayag ng Quezon City Engineering Department na 66 na proyekto sa lungsod ay mali ang lokasyon, kung saan ang 35 rito ay hindi talaga nila makita habang ang 31 ay mali o ibaan nila ang nakalagay na lokasyon ng proyekto. Bukod pa rito ang 2 drainage system project na nadiskubre nila sa aktwal na saklaw ng trabaho ay pagpipintura lang ng sidewalk at pag-aayos ng manhole batay sa mga opisyal ng barangay. What we're trying to say is that, kaya po ang remarks kanina ay incomplete scope. So what if talagang may scope na ganun, nagkataon lang na hindi lahat ng scope of works ay ginawa, so it's not entirely a ghost project. Siguro 99.99%, siguro parang ganun. Pero then again, in the eyes of the citizens, talagang ghost yon, which we agree. Ayon sa QC Engineering Department, 265 projects sa lungsod ang kanilang na-inspect na at lumabas sa kanilang investigasyon na may 6 na proyektong idineklarang complete o tapos na, ngunit nakita nila na patuloy pa rin ang konstruksyon sa lugar. Gaya nitong construction ng flood control structure along Pasong Tamo Creek sa Barangay Pasong Tamo, Quezon City. Idineklara itong natapos na noong October 18, 2023 na nagkakahalaga ng aabot sa 49 million pesos. Ngunit nang inspeksyonin ng QC LGU, ongoing pa rin ang construction works. Galit na galit ako kasi ang laki ng halagang ito. And like I mentioned in my opening statement, napakarami sanang magagawang ang halagang ito sa pagtupad ko ng tungkulin ko bilang mayor. I am outraged that this money has been squandered, but I am aggrieved, meaning malungkot na malungkot, kasi may mga taong wala man lang konsyensya na naisip na waldasin ang pera na ito, knowing that these funds can truly change the lives of their people. Tiniyak naman ng pamahalaang lungsod na handa silang makipagtulungan sa independent commission na binuo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Mayor Belmonte, nais nilang ibahagi sa nasabing komisyon ang lahat ng kanilang nadiskubre sa lungsod. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.